Hi! So, welcome back to my channel and I'm so happy to be back. Bago tayo magsimula, magkwento about PGWP, kung ano na bang nangyari sa application namin, is gusto ko munang sagutin yung tanong ng isang nag-comment dun sa aking YouTube channel. So, ang tanong niya is, eto. Congrats po! Pwede po magtanong kung gumamit kayo ng agency to help you apply both sa school and visa. And kaya naman po ba makuha yung tuition while working part-time or buo nyo po bang binayaran? So, ayun yung question niya. This is from Chasing Boney. So, una, yung tanong niya kung gumamit kami ng agency, gaya dun sa nabanggit ko sa unang mga videos ko, hindi po. Pure DIY po ginawa namin, hindi po kami nagbayad ng agency dahil kaya naman siyang gawin ng sarili mo lang and DIY. Nung naka-receive ako ng letter of acceptance from Bow Valley College, nakalagay doon yung buong estimated tuition fee mo for the whole year. Pero hindi mo siya babayaran ng isang buo. Babayaran mo siya per term. So, it depends kung ilang courses yung i-enroll mo. So, kung 3 courses ka, may may equivalent kung magkano yung babayaran mo. So, doon naman po tayo sa next question, which is, kaya po bang makuha yung tuition fee mo considering na nag-work ka lang part-time? So, my answer will be, depende. It depends kung magkano yung salary mo per oras. And depende rin siya kung meron kang kasamang open work permit or dependent na magtatrabaho din and tutulungan ka para madagdagan yung income mo na pangbayad mo ng tuition fee mo. So, I will give you guys an example computation based on my previous tuition fee for one sem and kung magkano ba yung rough estimate na pwede mong makuha if you are working part-time or full-time bilang minimum wage earner dito sa Canada. So, for example, my tuition fee for one sem last year is around 6,696. That is for 4 courses or 4 subjects. So, considering na 6,696, bubunuin mo siya ng 4 months. Kasi ang isang semester ay tumatakbo ng 4 months. So, for example, ang naland mo na job dito sa Canada is minimum pay. Ang minimum wage po dito sa Alberta is 15 Canadian dollars per hour. So, considering na, I'm just giving you an example, just to have an estimation. I am not saying na puro minimum jobs lang yung makukuha nyo dito sa Canada once na bago kayo. Posible makakuha kayo ng above minimum or mas worth it kung mas malaki pa yung makuha nyo na sweldo. Pero yung competition natin, magbe-base tayo dun sa minimum para makita natin kung kaya ba talaga natin bunuin yung tuition fee natin. So for the minimum wage is 15 Canadian dollars per hour. Considering na part-time ka, for example, 20 hours per week ka lang magwo-work as a student. So for 20 hours, makukuha mo ay 300 Canadian dollars per week. In a month, makukuha mo yung 1,200 per month. And kung susumahin mo siya ng 4 months, yung pwede mong kitain, kung talagang isa-save mo lang yung sweldo mo is 4,800 Canadian dollars, pero lahat ng yun ay before tax. Syempre, yung 4,800 mo for 4 months, wala pa yung tax doon, wala pa yung kung magre-renta ka or bibili ka ng pagkain o kung ano man. So, kung itutugma mo siya kung solo ka, tapos part-time ka na nag-work ka ng 20 hours per week, ang tuition fee mo ay nasa almost 7,000, yung sweldo mo ay wala pang 5,000. So, hindi po siya kaya kung mag-isa ka lang. I would say na mas madali siya kung meron ka talagang kasamang open work permit or someone na magtatrabaho full-time para at least may mag-i-income sa family nyo. So, yeah, di ba ang haba-haba ng explanation ko, pero bottom line, advice ko lang is mas maging prepared tayo financially kasi sobrang ang daming factors na nakaka-apekto kapag nag-move ka sa ibang bansa and sobrang hirap kung financially mas mag-struggle pa tayo. So, let's just be more prepared kung gusto talaga natin yung step na to and gusto talaga natin na magpunta dito sa Canada as an international student. So yeah, moving on, bibigyan ko lang kayo ng update kung ano na ba yung nangyari din sa PGWP application namin kasi ito yung last vlog ko with regards to my PGWP, kung ano ba yung requirements, eligibility, and paano ba kami nag-apply. And as I mentioned nga,
submit ako ng Certificate of Employment and pay stub as additional document dahil nga isinabay ko yung application ng asawa ko. And meron kami mga nababasa na kung isasabay mo yung application ng extension ng work permit ng dependent mo is dapat at least minimum supervisory position yung gagamitin mo. Or parang mabibigay ka ng Certificate of Employment para ma-approve yung application mo, something like that. So, nung time ko, nung nag-apply ako ng PGWP, ang ginamit ko po na trabaho is supervisory position. So, ngayon ko lang po ito sasabihin dahil wala namang masyadong nakakaalam. Ang ginamit ko po na trabaho, nung nag-apply ako ng PGWP, kasabay yung extension ng permit ng asawa ko, is being a supervisor sa Tim Hortons. So yes, you heard it right. Nagtrabaho po ako sa Tim Hortons dito sa Canada for a few months. So, yun yung ginamit ko na trabaho. And akala ko magiging red flag siya during our application kasi nag-apply kami ng post-graduation work permit May 31. And after kong malodge yung application namin ng post-graduation work permit, of course, it will take a while para sa approval. Pero parang few days lang, nag-resign ako dun sa work ko being supervisor sa Tim Hortons. So, nung una kinakabahan ako, parang ayoko pang mag-resign kasi nga iniisip ko nakabinbin pa yung application ng PGWP namin. And sabi ko, baka i-verify nila yung Certificate of Employment ko kung nandun pa ako. Pero luckily, parang hindi naman. I don't know kung naka-apekto siya. Pero, nung nag-resign naman ako, lumipat ako ng ibang work, which is yun nga, yung Uniqlo. Of course, magkaibang knock siya kasi nga, hindi naman ako supervisor agad nung pumasok ako nung nagsimula ako sa Uniqlo. So, yun, luckily, hindi naman siya naging red flag dun sa application namin. And, gaano ba katagal yung hinintay namin bago na-approve yung PGWP namin? Ang sabi nila, ang normal processing time is around 6 months. So, kapag tumatawag kami sa kanila, lagi lang sinasabi nila is, ongoing in progress, so maghintay lang, ganyan-ganyan. So, wala naman kaming magagawa kundi maghintay nga lang. Pero yung sa amin, luckily, thank God, nakuha na namin yung application ng post-graduation work permit namin. And nakuha namin siya noong October 27 of this year. So, nag-apply kami ng May, June, July, August, September, October. So, it took us 5 months. Naghintay kami ng 5 long months para makuha yung post-graduation work permit namin. And ito pa, isa pang napansin ko, hindi masyado nag-update yung tracker. I don't know kung sa amin lang, pero dun sa GCK account ko, kahit i-check ko siya ngayon, naka-submitted pa din siya, naka-in progress pa din siya. Pero nung tumawag ako sa IRCC 2 weeks ago, sinabi nila na mail na daw yung permit namin. Like parang, bakit hindi nyo man lang kami ina-update? So, might as well, kung naghihintay din kayo ng permit nyo, try nyo pong itawagan yung IRCC, baka may update na. Kasi naka-receive din kami ng correspondence letter noong October 27. So, kapag naka-receive na po ng correspondence letter, that means na approved na po yung permit nyo. So, kailangan nyo silang tawagan, maybe na mail na nila or hindi lang nila na-update sa GCK tracker. So, ayun na nga, naghintay po kami ng 5 months sa approval ng aming permit. I don't know if it's a good thing or a bad thing, pero in some way, good thing siya kasi nga, di ba nag-aral lang ako ng 1 year, so yung post-graduation work permit ko is 1 year lang. So, since 1 year lang siya, parang blessing sa amin yung 5 months na delay kasi parang nagkaroon kami ng additional 5 months para makapag-stay dito sa Canada. Kasi nga, once na na-release na nila yung permit mo, for example, sa amin, October 27, approve yung permit namin. So, we are only allowed to stay here in Canada until October 27 next year. So, yun kasi nga yung PGWP ko is 1 year lang. Pero mayroong mga nag-aaral ng 1 year and nabibigyan sila ng 3 years PGWP, which is sobrang swerte nila. Ang nakikita ko mostly yung mga nagtatrabaho or mga nag-aral related to health and science. And siguro, hindi ko alam kung totoo yun, pero meron ako nababasa na parang nagagawa daw sila ng letter of intent or parang letter para sa immigration officer na i-grant yung, even nag-aral sila ng 1 year is
bigyan sila ng 3 years PGWP dahil gusto pa nila magstay dito sa Canada, blah blah blah. So hindi na kasi ako naggawa ng ganun letter, parang God's willing na lang kung bibigyan ba ako ng 3 years na PGWP kahit 1 year lang ako nag-aral, or sige, push na sa 1 year. So ngayon, ang struggle namin or ang dilemma namin or ang plan namin is kailangan namin makuha yung permanent residency namin bago pa yung October 27 of next year. Or kung hindi man namin makuha yung permanent residency namin ng given na 1 year na lang yung meron kami, is kailangan namin maghanap ng ibang ways para magkaroon pa kami ng valid status or makapag-stay pa kami dito sa Canada until makuha namin yung permanent residency namin. So, ayun lang guys, yung mga gusto kong i-share sa inyo ngayon. So, hopefully, magtuloy-tuloy na ulit yung pag-video ko. And yeah, I appreciate everyone na nag-take time na panoorin yung video ko, mag-comment, mag-like, and yeah, mag-share. So, thank you guys for watching and see you again on my next vlog. Bye!